Ayan mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anumang oras po sa inyo dyan ngayon mga kabunyog, mga kababayan, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, o sige mga kabunyog, ang topic natin ngayon, ah, kahapon, balita, laman ng mga balita yung tungkol sa nasabat. Nasabat ng PNP Batangas sa checkpoint ng PNP sa probinsya ng Batangas doon sa bayan ng Alitagtag. Actually, hindi ko pa napuntahan yung Alitagtag na yan. Madalas ako sa Batangas pero hindi pa ako nakapunta dyan. Ngayon, doon sa bayan ng Alitagtag, kay Siriaco Chavez, good morning. Ngayon, doon sa bayan ng, hello, shout out kay Pinoy Lifestyle sa Canada. Hindi ko pa napupuntahan yung bayan ng Alitagtag, pero laman ng balita yung Alitagtag kahapon. Kasi mga kabunyog, may nasabat, no? Nasabat. Bakit nasabat? Kasi na-intercept na checkpoint doon sa bayan ng Alitagtag ang pinakamalaking hole, drug hole ng Shabu sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Ang halaga kasi ng Shabu na yon, ayon sa PNP, ay 13 billion pesos. Ito ay nagkakatimbang na tinatayang 2 tons. 2 tons mga kabunyog. 2 tonelada ang bigat. 2 tons. Kaya napakalaki. Napakalaki ng hole na yon o huli na yon. Yun ang tinuturing na pinakamalaking drug hole sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. Dahil pinagmamalaki nga ito ng administrasyon ni Marcos Jr., siya mismo ang pumunta doon, ayan Marcos on largest Shabu bust ever. No bullet fired, not one person dead. Pumunta mismo doon si Marcos Jr., pinagmalaki niya. Ito ang pinakamalaking hole o huli ng Shabu sa kasaysayan ng kanyang gobyerno. O yan pinakamalaking drug hole. Ngayon, pinagmalakihan ni Marcos, sabi ni Marcos Jr., o tingnan nyo, wala man lang isang shot o isang putok ang nangyari. Wala man lang isang taong patay, pero nakahuli tayo ng ganitong kalaki. 13 billion pesos na halaga ng Shabu. 2 tons. Parang ang pinagmamalaki ni Marcos Jr., nung nakaraang administrasyon, mayroon bang ganito kalaking nahuli? Tapos nung nakaraang administrasyon, maraming patay. Talagang madugo ang kampanya sa droga noon, ang war on drugs noon. Kumbaga ang pinapakita ni Marcos, pinagmamalaki niya dyan ni Marcos Jr. sa kanyang speech, sabi niya, pwede naman talagang isulong ang war on drugs nang walang dugo, nang walang patayan, walang namamatay kahit isang tao. Yan daw yung pinatunayan dyan sa pagkakahuli na yan. Ngayon, syempre, tinamaan na naman si Duterte kasi sasabi na yun ni Marcos, tinamaan na naman si Duterte. Kaya yung mga vloggers ni Duterte, yung mga propagandista ni Duterte, yung mga DDS tulad ni Maharlika, tulad ng SMNI, sila Elixele, sila Badoy, sila Roque, lahat sila ngayon binabati ko si Marcos Jr. Kasi pinatamaan ni Marcos Jr. si Duterte. Kasi sabi ni Marcos Jr., tingnan nyo, anong nakita dito? Anong pinatunayan dito? Pinatunayan dito na kahit walang putok, sabi niya nga, no bullet fired, not one person dead. Pero nakahuli ng ganun kalaki. Yun ang pinagmamalaki ni Marcos eh. Parang batikos ito sa nakaraang administrasyon na napakadugo, napakaraming namamatay sa war on drugs ni Duterte pero wala namang nahuhuling ganyan kalaking Shabu. Pero kay Marcos daw, sabi niya, sa kanyang administrasyon, no bullet fired, not one person dead, pero nakahuli ng ganon. Ay syempre, hindi nagustuhan niya ng mga supporters ng Duterte. Kaya ngayon, ang laman na ngayon ng mga balita, doon sa mga vlogs, sa mga news networks ng DDS, sa SMNI, sa DCAR, lahat, ito na yung kanilang mga narratives. Pinakamalaking drug hole, kini-question. Kini-question ng mga DDS. Sabi ni Maharlika, staged ba ang nasabat?
Stage ba? Ibig sabihin scripted. Fake daw yon. Hindi naman totoong nahuli talaga yon. Ito naman sila Eric Celes, saka sila Lorraine Badoy. 2,000 kilos of shabu nasa passenger van? Sino ang niluloko mo? Gimmick po ito, sabi ni Ka Eric Celes. Kaya mga kabunyog, yan naman ngayon ang yan naman ngayon ang laman ng mga vlogs at ng mga propaganda, narratives ng mga DDS. Kinukontra nila yan. Kaya tayo mga kabunyog, tayo naman, dahil wala naman tayong kinakampihan dyan sa mga, na yan, Marcos na yan at Duterte, tayo, nanunood sa kanilang away. So kung anong nangyayari, binabalita ko, kinikwento ko sa inyo. Palagi daw tayong pinapanood ni Ed Wilson Banag, palagi ko po kayo araw-araw pinapanood. Sa North Carolina. Basta po tayo, kung anong nangyari, ibabalita ko sa inyo. Yun ang nangyari. Kahapon, pinagmalaki ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pinakamalaking drug haul daw, 13 billion. Pero ngayong araw, tinitira naman siya ng mga DDS. Yan Sabi ni Eric Celes, 2,000 kilos of shabu, nakarga doon sa passenger van? Si 2 tons ang 1 ton is 1,000 kilos. 2 tons daw yon, 2 tons. Di ibig sabihin kung 2 tons yon, 2,000 kilos. So sabi ni Eric Celes, passenger van lang yon, futon. Ang bigat ng futon ay 2,000 kilos, tapos ang karga rin 2,000 kilos, paano pa makakatakbo yan? Yan mga kabunyog ang kanilang atake kay Marcos ngayon. Yan ang atake nila kay Marcos. Kasi si Marcos may patama naman kay Duterte. Hapon, yun ang sinabi ko na sabi ni Marcos, kita nyo, ang daming nahuling shabu, pero walang putok, walang patay. Yun, pwede naman talagang ganito hindi tulad ng nakaraang administrasyon. So ngayon, ito na ngayon ang issue nila Badoy, nila Celes, pati si Roque, napanood ko si Roque, ganun na rin ang komentaryo, kaya parang si Roque din, parang hindi na abogado Sinasakayan na rin ni Roque yung sinabi ni Maharlika. Kasi nga sabi ni Maharlika, mukhang stage yan. Ano daw? Stage. Ibig sabihin, peke, kumbaga scripted. Scripted daw yun. Bakit unang-una daw? Napanood ko nga pala yung mga sinabi nila. Sabi ni Eric Celes, paano naman nalaman nung checkpoint na shabu yun? Bakit nila pinigil yung van, yung photo na van? Bakit? Alam ba nilang shabu ang karga nun? Paano naman nila nalaman na shabu? Yan yung mga argumento ng mga DDS. Kasi na-intercept yun sa checkpoint doon sa bayan ng Alitagtag. Na-intercept ng checkpoint ng PNP. Ngayon, sabi ni Eric Celes, bakit na-intercept ng PNP? Paano nila nalaman na shabu yung karga nun? Bakit nila flinag down o pinatigil yung van? Pangalawa, paano naman nila nalaman na shabu ang karga? Marunong bang kumilala ng shabu ang mga pulis? Dapat mga expert yan Mga expert yan. Paano naman nila kaagad nalaman yun? Pangatlo, ang sabi nila Celes Badoy, sa kanila Maharlika, ano daw ba yun? Ganun kalaki? 2 tons? 2,000 kilos na ikarga doon sa futon? Ay hindi kaya yun ng futon kasi maliit lang daw yung passenger ba na yun na futon. Paano nila makakaya ang 2,000 kilos? Yan yung mga argumento ngayon. Hintayin natin yung sagot ng DILG, si Abalos. Kasi ang inaakusahan nila dito, parang nagmamagaling lang ang gobyerno ni Marcos dahil nga una, ang issue kay Marcos ay nagda-drugs ito. Pangalawa, mahina daw ang kampanya sa droga ni Marcos. So, ayon sa mga DDS, scripted ito, fake ito, kasi nga para lumabas na may nagagawa si Marcos tungkol sa sa campaign against illegal drugs. Anyway, hindi natin alam kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo. Mamaya mga kabunyog, magbabrowse ako ng mga balita kung anong sagot ng PNP. Kasi makakarating na ito kila Abalos sa gobyerno ni Marcos, sasagutin nila ito. So abangan natin. Basta tayo dito, sa panig tayo ng alam nyo, hindi naman tayo maka-Marcos, hindi naman tayo maka-Duterte.
Kung totoo yung nagawa ni Marcos na yon, na may nahuli nga yung pinakamalaking drug hole, saludo tayo dyan. Saludo tayo dyan. Kaya lang, kini-question nga ng mga DDS eh. Kaya dapat sagutin din yan ng gobyerno ni Marcos, sagutin din ng DILG. Anong sagot nila dun sa mga argumento nitong mga DDS? Ha? Pag narinig na natin yung paliwanag ng DILG, tayo naman ang magbibigay ng stand. Anong tingin natin? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Itong DILG at gobyerno ni Marcos o itong mga DDS? Saka na tayo maghusga. Manood muna tayo. Alamin muna natin. Ano? Kasi dito mga kabunyog, ang malinaw dito, talagang sagutan na ito ng kampo ni Marcos at kampo ni Duterte. Bawat nagagawa ni Marcos na achievements, accomplishment, titirahin yan, sisiraan yan. Ganyan na po ngayon ang mangyayari dyan. Nakikita ko, kung titindi ngayon ng mga propagandista at vloggers ng Duterte, talagang mukhang bayad na bayad. Mukhang bayad na bayad. Basta tayo mga kabunyog, tayo naman sa Enzo Recto, sa Attorney Ricky Tumutorgo, sa Bunyog Pagkakaisa public page, manood tayo, alamin natin yung mga nangyayari, pag-usapan natin. Pag nakita ko na ngayon yung mga side ng pinag-uusapan, magbibigay ako ng aking opinion, reaksyon, o yan po. Basta po tayo, lagi lang po tayong nasa katotohanan. Lagi po tayong nasa interes ng ating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.